Ito na. Lunes, meron pong State of the Nation Address. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay, siyempre, paghahandaan ng ating kapulisan. So alamin natin, partner, ang ginagawang paghanda ng Philippine National Police sa seguridad, preparasyon ho sa SONA. Spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa linya natin ngayong umaga. General, good morning po sa inyo. Welcome, Double Wang sa Double B. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po, Sir Weng, Mang Weng, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Ano po ang latag na seguridad para sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Andang-handa na po tayo, Ma'am Weng. In fact, ngayong araw po ay may skeletal deployment na po tayo ng ating mga personnel na i-deploy for purposes of the SONA. But yung ating full deployment po ay yung madaling araw po ng July 28 ay full force na po ang PNP. Skeletal deployment, gaano po karami yan, ma'am? At saang lugar ikakalat? Yung skeletal deployment po natin will be concentrating po sa kahabaan po ng Commonwealth, of course sa paligid po ng House of Representatives at mga around na 3,000 po yung i-deploy po natin maging yung papunta po ng mula Sandigan papunta po doon sa Litex ay meron na rin po tayong nakalatag at pati dito sa kahabaan po ng IBP. Of course, maliban po sa SONA, ma'am, ay kasama na rin po dyan sa skeletal deployment po natin yung ating mga anti-criminality efforts, including po yung ating police checkpoints at yung ating tinatawag po na Manila Shields po. Meron no bang menos ba tayo ng seguridad ngayon? Kasi parang noong isang araw ang sinasabi 12,000 PNP personnel. Yes, ang kabuang persa ilalatag sa SONA. Pero nung nakaraan nasa 22,000 yun eh. Yung 20,000 mahigit, Sir Weng, ay kasama na po dyan yung mga PNP support units po natin at pati na rin po yung mga coming from other agencies po. But kung sa PNP alone po, mga more or less nasa around that number pa rin po. 12,000. Ganun pa rin. 12,000. Okay. Oo. So, Alright. walang bawas. Wala ring dagdag. Well, more or less, maglalaro tayo sa ganong figure, Sir Weng. Unless, of course, we will deem it na necessary po na dagdagan po yan. Depende po doon sa prevailing po na security situation po. Dalawang araw po bago mag-SONA, ma'am, mayroon bang mang alingas-ngas ng banta sa seguridad ng bansa para sa SONA ng Presidente? Yung mga ganyang usaping sa security threats, Ma'am Weng, ay lagi natin kinoconsider for process po ng ating deployment po. But sa ngayon po ay wala naman po tayong nare-receive na anumang seryosong banta, pero hindi tayo nagkukumpiyansa. Lagi po tayong nakikipag-coordinate sa other law enforcement agencies, particularly po sa Armed Forces of the Philippines para ma-prevent po kung meron man po ang mga banta po tayong na-monitor po. Pero yung pong sorry partner. Pero yung pong mga protest areas, Yan. paano ho natin may pagbabago ba o anong latag para ho sa mga nais naman na maghahayag ng kanilang saloobin sa SONA? As expected, Sir Wen, meron po tayong mga inaasahan talaga at aasahan po ng mga protest rally, gaya na rin po ng mga nagdaang SONA po. At as we speak po ay 3 po yung na-monitor po natin na nabigyan po ng permit. Yan po yung sa bayan muna po na binigyan po ng permit. Diyan po sa may St. Peter's Church po ang request po nila na protesta. At yung Tindig Pilipinas po ay ang request po nilang area ay doon po sa may along White Plains po. At doon naman po sa pro-administration po ay dyan po sa may along Commonwealth Avenue, yung malapit po dyan sa Sandigan Bayan. Of course, ang coordination po natin sa kanila at ang request po ay sana po ay ipulis din po na kanila yung kanilang mga rank para maiwasan po. At talagang sinadya po natin na medyo malayo po sila sa isa't isa para maiwasan po yung friction at hindi pagsumulan po ng gulo. At ang request lang natin sa kanila ay sana po ay sumunod po sila sa patakaran po na kung saan po ibinigay sa kanilang area ay doon lamang po sila magsagawa po ng kanilang mga activities. Nagkaroon na po ba kayo ng coordination meeting dito sa 3 grupo na ito, ma'am, para lang maayos yung komunikasyon? Para hindi pagdating doon sa field ay hindi magkakaroon ng gulo sa pagitan po ng mga pulis at saka ng mga rallyista, pro or anti-man?
Yes po ma'am, series of coordination meetings were held po regarding po dito sa mga grupo po na magsasagawa po ng kanilang mga protest rallies po at inaasahan po natin na they will honor po Mm-mm. yung mga naging usapan, particularly nga po yung iwasan nga po yung mga dapat iwasan na gawin at we discourage them po na magsunog po ng mga tires at Mm-mm. kung kaya namang maiwasan pati po yung Mm. mga pagsusunog po ng FPG, and of course yung pagdadala po ng mga gamit na alam naman natin na Bawal. ipinagbabawal po lalong-lalo na sa mga ganito pong mga aktibidad Pero po. yung pong pagsusunog ho ng FPG, gaya nung nakaraang taon, wala namang aarestuhin pag ginagawa Oo. nila yan. Well, we will see po. Ang sabi nga po ng ating Chief PNP, alam naman po nila na may mga umiiral po tayong batas, even Mm-mm. mga ordinances po with respect nga po doon sa pagsusunog po ng FPG. Kaya nga we are discouraging them hanggat maaari po na magsunog. But kung sakasakaling magsusunog po sila, ay may naka-standby naman po tayo na fire truck at alam mo yung mga embers, pag pumalat po yan, baka pagsimulan po. At titingnan natin yung Mm-mm. weather din po, kung makikisama Sir Yes. Ma'am na makakapagsagawa sila ng burning of Mm-mm. effigy dahil Mm-mm. inclement weather po yung ating Mm-mm. inaasahan po. Pero wala pong papayagang makalapit dun sa IBP Road papasok papunta ng Batasan. Definitely ma'am, talagang close po yung IBP road na po yan, whether pro o admin po na mga protest action po ay hindi po papayagan po dyan at Mm-mm. mahigpit po yung seguridad po natin sa kahabaan po ng IBP road po. So ang Yun. inyo, pakiusap kung pwede, wag nang sunugin ha. Kasi sabi nyo nga, Oo. kahit nasasabihin ng LGU na wala namang aarestuhin. Oo. Kasi parte yan siguro yan. Pero sabi nyo nga, may Ihiliran nyo na lang umiiral. yung FPG, wag nang walag nang Oo. sunugin, ganun ba? May umiiral tayong batas laban Oo. sa air pollution eh. Mm-mm, totoo yan. Sana po Sir Ma'am na i-honor po nila yung ating request na wag na pong magsunog ng effigy dahil Mm. nga po baka maiwasan na rin po yung mga ika nga iringan at friction ang iniwasan talaga natin dito. Siyempre may mga nakadeploy tayo mga pulis, although ang lagi nating sinasabi at reminder sa ating mga pulis ay maximum tolerance pa rin ang ipatutupad, but maganda naman po at I was informed ng NCRPO po na maganda naman po yung naging coordination po nila sa Mm-mm. mga rally group po na magsasagawa po. At but sabi nga natin, lahat naman po yan mama, inaasahan natin at may mga contingencies naman po tayo if ever. Opo, Opo. yung pong syempre ang banta lang siguro kung umulan yung panahon, di ba? Yan naman siguro kahit papaano madali naman paghandaan, umulan tuloy pa rin ha. At ang seguridad sa area na yan, kahit umulan, umaraw man talagang secured na secured tayo. Alam mo Sir Wayne, talagang ang trabaho ng pulis, rain or shine po yan, ay nakadeploy po yung ating mga pulis dahil inaasahan natin na baka may mga inclement weather pa rin po tayo sa darating po na Lunes, ay nakaredy naman po yung PNP. May mga raincoats naman po yung ating mga PNP. Meron po tayong mga contingency, but kung talagang bubuhos ang ulan at kailangang nasa kalsada yung ating mga pulis, ay nakahanda po tayo para dyan. Okay, Ma'am, ma'am, huling hirit kong oo. question. Kumusta ang paghahanda ni General Torre para dun sa hamon ni Baste Duterte? Alam mo, Ma'am Weng, itong paghahamon nga po ni Mayor Baste sa ating CPNP ay nabanggit na ng ating CPNP na he took this opportunity para makatulong sa mga mamamayan po natin na mga nasalanta. At tuloy po yan, sabi nga ng ating CPNP, bagamat nakafocus siya sa kanyang trabaho, pero sa darating po na linggo, darating po siya sa Rizal Coliseum po. So pupunta siya doon talaga. Anong oras yun, ma'am? 9 a.m. po ma'am yung nakatakda po nating charity boxing match at dumating o hindi man po si Mayor Baste na ay nandun po yung ating CPNP dahil as of last night po ay marami po ang nag-pledge po ng support sa kanyang adhikain na makatulong. Kaya sa darating po na linggo ay yun po ang gagawin po niyang opportunity para po yung mga nag-pledge po ng support po ay doon po niya ipapakita at iahayag kung ano po yung mga tulong na po pwedeng maibigay sa ating mga kababayan po na nag-donate po for this purpose po. Okay, kung meron mang dumating si acting Mayor Baste 12 Duterte rounds. or hindi dumating, Oo. tuloy ba ang donasyon na ibibigay? Oo.
Yes po sir, tuloy na tuloy po yan. Okay. Kagaya nga po ng nasabi ko kagabi sir, may mga nag-pledge na po ng support at nagpapasalamat po yung ating Chief PNP dahil marami pong tumugon na Ma'am Wen, Sir Wen, doon sa kanyang panawagan na magsama-sama para tumulong sa mga nasalanta. At sa darating na linggo ay makikita niyo po yan, may mga nag-pledge po ng donation in kind at meron din po na cash. At yan, lahat po yan ma'am ay ito-turn over po natin sa DSWD para sila po ang mag-determine po kung saan mga areas po saan dapat gamitin yung mga donated po ng mga items po. Ma'am, kaso may kondisyon si Mayor Baste eh. Nga pala, anong sagot to doon? Oo, may sagot Sa ba doon na unang, PNP chief? ang mga kondisyon. Ayaw na pong sagutin pa ng ating Chief PNP yan dahil siya lang ay tumugon doon sa sinasabing challenge sa kanya at sabi nga natin let's put this challenge into good news para makatulong sa ating mga kababayan dahil nga on the part of the PNP ay limitado naman yung pwede nating maibigay kaya nung kanyang panawagan na magsama-sama tayo tumulong ay nakakataba po ng puso ma'am and sir na marami po ang tumugon. At although I don't want to preempt po yung gaano kalaki na po yung mga pledges po. But sa darating po na linggo, habang nag-aantay po tayo ng kanyang pagdating, ay magkakaroon po ng mga exhibition matches po. May mga PNP boxing team po na pupunta po doon para po habang nag-aantay po tayo ay ma-entertain po yung mga kababayan natin gustong manood. At lahat po ng mga donations ay i-announce po natin yan at doon sa mga kababayan natin gusto ay let's take this opportunity po na gamitin po ito para makatulong po tayo sa ating mga kababayan po. Maraming salamat Ma'am G sa maagang pagising. Thank you, General. At good luck doon sa dalawang maglalaban matuloy man o hindi. At good luck sa Oo. ating preparasyon para sa SONA. Yan, maraming salamat. Tumutok tayo sa SONA kasi ng pinakamahalagang ulat ng Presidente. Totoo ba ang sinasabi niyang State of the Nation natin ngayon at saan ang direksyon natin hanggang matapos ang kanyang termino? General, thank you. Jean, thank you. Maraming salamat sir ma'am at magandang umaga Good po. morning po. Good morning. Spokesperson ng Philippine National Police, Police Brigadier General Jean Fajardo, mga kapuso.